Mabilis na bumalik si Lance sa First Division ng Endless Gate. Napakaraming araw na ang nakalipas, at natapos na ang Young Cultivator Competition, at natapos ng ilang araw. Gate Master, sa wakas ay nakabalik ka na. Nang makita ng First Division Minister si Lance na bumalik, lumipad siya sa gulat at tila nababalisa. Tapos na ba ang kompetisyon? Tanong ni Lance. Gate Master, 2 araw na ang nakalipas mula nang matapos ito, hindi ka ba pumayag na ang nangungunang 10 ng kompetisyon ay dadalhin mo ng personal sa punong tanggapan? 2 araw ko nang hindi nakikita ang iyong mga tao, at akala ng lahat ay umalis ka. Una. Ito ang unang paligsahan sa 9 na dibisyon, hindi mo na maibabalik ang iyong salita. Sige, may lalabas lang ako at mag-abala, dalhin mo yung top 10, dalhin mo sa main hall at personal ko silang makilala. Oo. Hindi nagtagal pagkatapos pumunta si Lance sa pangunahing bulwagan, 10 kabataang lalaki at babae ang pumasok sa pangunahing bulwagan. Labis na ipinagmamalaki at nasasabik ang mga mukha ng 10 kabataang ito. Paying homage to the Gate Master. Agad namang lumuhad ang 10. Sinabi ni Lance, lahat, bumangon ka. Salamat, Gatekeeper. Pumasok din ang ministro ng unang bahagi. Kay Lance, sinabi niya, Gate Master, hayaan mong ipakilala ko itong 10 henyong kabataan. Mabuti. Ang Youth Immortal Cultivator Competition na ito na aming kinakalaban ay pangunahing nakabatay sa mga kategorya ng henyo, potensyal, at pag-unawa, at sa huli, pagsasamahin namin ang nangungunang 10. Para sa Young Immortalist Competition na ito, mayroon kaming kabuoang score na 150 puntos batay sa kabuoang score. Ang unang nirerango, na pinangalan ng Sasha, na may kabuoang score na 145 puntos, ay nanalo ng unang pwesto sa Immortal na Cultivation Competition na may halos perpektong marka. Sinabi ni Lance, sino ang pangalan ay Sasha, huwag humakbang pasulong. Sa 10 kabataang lalaki at babae, isa sa kanila, isang napakagandang babae na naka-purple dress, ay humakbang pasulong at sinabing, bumalik sa Gate Master, ang junior ay si Sasha Wang. Tinitigan ni Lance itong Sasha, bago pumunta si Lance sa dating hindi pa natatapos ang kompetisyon, sikat si Sasha na ito, at hindi ito ang unang pagkakataon na nakita siya ni Lance. Siyempre, Lance napansin ni Sasha si Sasha nang bumalik siya mula sa dagat ng kamatayan, hindi dahil sa kanyang talento, kundi para sa kanyang hitsura. Sa ganoong hitsura, madaling maakit ang atensyon ng sinumang lalaki. Ang pumapangalawa sa ranggo, ay si Ninjivolo, na pumapangalawa rin sa kabuoang score na 116. Casual na tumingin si Lance kay Ninjiva, pagkatapos ay ibinalik ang kanyang mga mata kay Sasha. Nasa ikatlong pwesto ay, si Candy Houdin, nirerango ang pangatlo na may 114 puntos. Nagkataon na si Hu ay babae, at nagkataong nakatayo sa tabi ni Sasha, na, sa ilalim ng kagandahan ni Sasha, ay agad na naging isang dumadaan. Kaya lang, lahat ng 10 henyo ay ipinakilala. Sinabi ni Lance, susundan ako ng 10 sa inyo bukas, sabay-sabay na pupunta sa punong tanggapan ng 7 Seas Endless Gate. Sana ay patuloy kayong magsumikap. Salamat, Gate Master. Ang unang lugar ay mananatili, ang iba ay lalabas. Sabi ni Lance. Tumingin si Lance sa First Division Minister na nakatayo sa gilid at sinabing, lumabas ka rin at isara ang pinto. Medyo natulala ang ministro ng First Division, itong si Sasha, ay ganap na nag-aapoy sa sexis nitong mga nakaraang araw, hindi lamang dahil sa kanyang talento, kundi dahil din sa kanyang kagandahan. Hindi ko akalain na si Lance ay magiging napakalantad. Yes, Gate Master. Agad na lumabas ang ministro ng First Division at isinara ang pinto. Ang iba pang 9 na henyo na lumabas noon ay nag-uusap ngayon sa labas ng main hall. Bakit iniwan ng Gate Master mag-isa si Sasha sa loob? Hindi halata, napakaganda ni Sasha, bata at malakas din ang Doormaster, dapat may interes siya kay Sasha. Talagang maganda ang buhay ni Sasha, lahat ay nagsisimula sa iisang lugar, ngunit ang mga magaganda, at ang karaniwan, ay yamakap. May ganap na kakaibang kinabukasan. Ang ordinaryong mukhang Ho na iyon ay maaari ding masabi ng maasim. Ganoon din ang naramdaman ng iba pang mga babae.
Ang iba pang ilang mga lalaki, gayunpaman, ay medyo nanlumo, si Sasha ay napakaganda, sila ay dapat nakawili-wili din. Ngunit sa kasamaang palad, ngayon na ang Gate Master ay kawili-wili din, gusto nilang habulin si Sasha sa hinaharap, ngunit ngayon ay tila sila ay nag-ilusyon. Naghahanap lamang sila ng kamatayan kung sila ay magnakaw ng isang babae mula sa Gate Master. Sa pangunahing bulwagan, medyo bumilis ang tibok ng puso ni Sasha, at hindi kaagad nagsalita si Lance, ngunit pinalaki niya si Sasha. Kinakabahang tumingin si Sasha kay Lance ng ilang beses. Ang hitsura ni Lance, natural, hindi na kailangang sabihin, at bilang isang doormaster, si Sasha ay hindi kailanman nang ahas na lokohin ang sarili. Ngunit kung talagang may ganitong pagkakataon, tiyak na madyay-gising siya na tumatawa sa kanyang panaginip. Pagkaraan lamang ng mahabang panahon ay nagtanong si Lance, pakiramdam ko ay nakatadhana akong makasama ka, ano sa palagay mo? Namula ang buong katawan ni Sasha. Naku, hindi na kailangang maging tense, relax ka lang. Oo, Gate Master. Sasha, napakahusay ng iyong talento, naisip kong kumuha ng ilang tagapagmana noon, sa palagay ko ay napakaangkop mo na maging aking personal na disipulo. Isang personal na disipulo. Labis na nagulat si Sasha. Tama. Agad na kumislap ang mukha ni Sasha na may bakas ng pagkawala. Nakakunot ang mga kilay ni Lance habang nagtanong, ano, ayaw mong maging personal na disipulo ko? Hindi. Kung ganoon bakit parang nawala ka sa mukha mo? Hindi. Si Sasha ay abala sa pamumula at ibinaba ang kanyang ulo. Pinalaki ni Lance si Sasha na may magandang mukha at positibong figure. Iniisip mo ba na iiwan kita para may gawin? Ako, I don't dare to be deluded, Gate Master, patawarin mo ako. Ilang taon ka na? Tanong ni Lance. Bumalik sa Gate Master, si Sasha ay 21 na ngayong taon. Ang paglilinang sa pinagsamang yugto sa 21, isang henyo talaga, hindi mo ba pinino ang anumang mga spirit stone o isang bagay noon? Balik sa senior, Pino. What I mean is, you've cultivated to today's realm, it shouldn't be someone else helping you refine spirit stones to upgrade up, right? Medyo nalilito si Sasha. Kung may tanong ka, sabihin mo lang. Gate Master, maaari bang may tumulong sa ibang tao sa pagpino ng mga spirit stone? Talagang hindi alam ni Sasha ang tungkol sa mga bagay na iyon. Hehe, syempre kaya mo? Na maabot ang half-immortal, iyon ay, ang tribulation stage, matutulungan mo ang iba na pinuhin ang mga spirit stone, kaya mabilis na masira ang kaharian. Ang immortal ay dapat na handang gugulin ang sarili upang tumulong. Sinabi ni Sasha, wala akong alinman sa mga kondisyong iyon. Nagmula ako sa isang maliit na walang kamatayang pamilya ng paglilinang sa 6 na dagat, at ang pinakamalakas na bahagi ng aking pamilya ay nasa divide stage lamang. Naiintindihan mo, hindi ka taka-taka na makakakuha ka ng ganoong kataas na marka, ikaw ay talagang isang henyo. Sige. Tapos na ang pagsubok ko sa iyo, naipasa mo ang pagsusulit ko, bumalik ka at isaalang-alang kung payag ka o hindi na maging aking personal na alagad. Payag ako. Agad namang sumang-ayon si Sasha. Sigurado ka ba? Oo, nakikiusap ako sa Doormaster na tanggapin ako bilang isang alagad, siguradong hindi ako mawawala ng mukha para sa aking amo. Hahaha, mabuti, kung gayon, mula ngayon, ikaw ay aking personal na alagad. Salamat, Gate Master. Lumabas ka muna, mamaya ay ipapahayag ko sa unang ministro ang bagay na ito, sa mundo, para malaman ng lahat na ang unang pwesto na nagwagi sa Youth Cultivation Competition, si Sasha, ay tinanggap ko, si Lance, bilang ang aking personal na alagad, para makapagbigay din ako ng inspirasyon sa mas maraming promising na mga kabataan. 1912. Ma'am, ang disipulo ay nagbibigay pugay kay Master. Napaiyak si Sasha sa pananibik, napakalaking karangalan na tanggapin bilang isang personal na disipulo ng guro ng Gate, ang kanyang pamilya, mula ngayon, ay talagang aalis na, ang kanyang pangalan, Sasha, ay maaalala ng hindi mabilang na mga tao sa 6 na dagat. Maaaring hindi alam ni Lance kung gaano kalaki ang pagbabagong maidudulot niya kay Sasha at sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagkuha kay Sasha bilang kanyang disipulo. Oh, lumabas ka na.
Bahagyang ngumiti si Lance. Lumabas si Sasha sa pangunahing bulwagan na may luha sa kanyang mga mata. Pagkalabas nila ng main hall, tumangala ang iba pang 9 na batang henyo. Umiiyak si Sasha. Anong nangyayari? Ito ay dapat ang Gate Master Tyrant. Sabi ng isang lalaki. Ang tinatawag na ho ay umungol din, kalokohan, sa katayuan ng Gate Master pati na rin sa hitsura, walang babae ang tatanggi sa kanya, at lahat ay kusang hahayaan sa kanya, iyon. Kung ganoon bakit siya umiiyak? Paano ko malalaman? Medyo nanlumo ang mga lalaking henyong iyon, napakasaya na maging isang doormaster, kahit sinong babae ay kusang loob na ibibigay sa kanya iyon, ito na yata ang pinakaaasam na buhay ng mga lalaki sa buong mundo. Maraming tao ang agad na umakyat. Sasha, okay ka lang ba? Sasha, okay lang Sasha? Ang Gate Master ay napakagwapo at napakatalino, it's your honor. Pinunasan ni Sasha ang kanyang mga luha sa tuwa at sinabing, iniwan lang ako ng Gate Master para subukan ako, at nakapasa ako sa kanyang pagsubok. Anong ibig mong sabihin? Tinanggap ako ng Gate Master bilang kanyang personal na disipulo. Ang iba pang 9 na tao ay natakot sa lugar, at sa ilang sandali, lahat ng uri ng emosyon ay namumuo sa loob nila, selos, inggit, at pagkawala. Sa madaling salita, mula sa sandaling ito, ang kanilang mga landas sa buhay ay ganap na naiiba. Ngumiti si Wang Zhou at masayang umalis, ang kanyang pamilya ay nasa lungsod pa rin, at sasabihin niya ito sa kanyang pamilya, sa unang pagkakataon. Pagkatapos, tinawag ni Lance ang ministro ng unang dibisyon. Pumunta ka, ipahayag ito, at sabihin, matagumpay na naipasa ni Sasha ang aking pagtatasa at tinanggap bilang aking personal na disipulo. Anong tinatitigan mo? Congratulations, Gate Master, masaya na naipasa ako, pupunta ka agad ang aking mga subordinate. Agad na nag-anunsyo First Division Minister, ang bagay na ito ay malapit ng kumalat sa buong 6 seas, at ang pamilya ni Sasha ay agad na makakarating. Ang katayuan ng mga pamilya ng Division Ministers, ang mga pamilya ng dating 9 Great Immortal Imperial Dynasties. Kinaumagahan, handa na si Lance na magsama ng 10 henyo sa 7 seas. Lumabas si Lance sa pangunahing bulwagan at iniunat ang kanyang likod, ang 10 henyo ay naghihintay na sa labas ng pinto. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili at sumama sa akin sa punong tanggapan ng Tang Dynasty Gate ngayon. Sabi ni Lance sa 10 henyo. Oo. Tumango ang 10 henyo, ngunit, maliban kay Sasha, ang iba pang mga henyo ay medyo nawala ang mga mata. Ngumiti si Lance at nagtanong, nagseselos ba kayo dahil kinuha ko si Sasha bilang kahalili ko? Junior doesn't dare. Those few people said in panic. Kung gayon bakit napuno ka ng pagkabigo? Ito. Sa sandaling iyon, ang pangalawang ranggo na henyong kabataan, si Lu Ninghua, ay matapang na nagsabi, pakiramdam ko ay hindi patas ang Gate Master. Oh, yeah? How unfair? Tanong ni Lance. Tinanggap ni Gate Master si Sasha bilang isang disipulo kahapon, at sinubok lamang siya ng mag-isa, ngunit hindi namin ginawa, hindi mo man lang kami sinubukan, kaya bakit sa tingin mo hindi kami kwalipikadong maging kahalili mo? Sabi ni Lu Ninghua. Sinabi ni Lance, kunin mo. Sapagkat, sino ang maaaring maging kahalili ng master ng gate na ito? Sino ang humiling sa inyo na huwag maging numero 1, ang iyong score ay ilang 10 puntos na naiiba kay Sasha, naisip mo na ba kung bakit? Dahil kayo ay nagmula sa isang mas mahusay na background kaysa sa kanya. Si Sasha ay nagmula lamang sa isang maliit na immortal na pamilya, at ang kanyang paglilinang hanggang ngayon ay nag-iisa. Siya, maaari kang mag-apply upang muling suriin ka ng ministro. Hindi na kailangan, kumbinsido ako. Hindi na mauulit ang bagay na ito sa susunod, kung maglakas loob ka pa ring tanungin ako sa hinaharap, kailangan mong harapin ang mga patakaran ng pinto. Gate Master ay nagpapatawad sa iyong mga kasalanan. Natarante si Lu Ninghua at lumuhod. Sige, maghanda ka na, tara na. Sa sandaling ito, isang sigaw ang nagmula sa malayong kalangitan, Lance, iwanan mo ang iyong mga gamit o ang iyong buhay. Ang sigaw na ito ay narinig ng buong unang dibisyon.
Ang imperial na lungsod ng unang dibisyon ay napakasikip sa sandaling ito dahil katatapos lang nitong magsagawa ng youth cultivation competition. Narinig ng lahat ang sigaw at tumangala sa langit. Sino ang nangahas na tawagin ang Gate Master sa kanyang pangalan? At hinihiling nito sa Gate Master na iwanan ang kanyang buhay. Ang buong imperial na lungsod, 12-dosenang bilog ng mga kalye at eskinita, lahat ay nagulat. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance. Siyempre, alam ni Lance kung sino ang sumigaw nito, ngunit ang boses na kanina lang ay sinigaw ng number 1 rankang strongman ng Extreme South Continent of the Seven Seas, ang ninuno ng Noo Clan na nagtataglay ng pseudo-immortal flame blade, Noo Elephant. Ilong. Bago pa man sila makarating ay nauna na ang boses. Galit na galit ang puso ni Lance, itong Noo Elephant Nose, ayaw na niyang makisalamuha. Alam ni Lance na maaaring kahapon lang, ang insidente ni Lance sa dating balon ay sinabi ng ninuno ng Yong Clan, kaya pumunta siya rito kaninang umaga. Ang dahilan kung bakit nang ahas si Noo Elephant Nose na banta si Lance, natural, siya ang numero 1 ninuno sa Extreme South Continent, at hindi pa siya nakagawa ng hakbang laban kay Lance noon, iyon ay dahil walang sapat na interes. Bukod dito, hindi lang siya ang naghahanap ngayon kay Lance, kundi ang 4 na dakilang pamilya ng Extreme South Continent. Sa pagkakataong ito, kung hindi magbibigay ng tapat na salaysay si Lance, tiyak na sisirain ng kanilang 4 na dakilang angkan ang Daemon Extreme Gate, at marami pa rin sa kanilang mga ninuno ang nagalit kay Lance. Pagkalipas ng ilang segundo, sa di kalayuan ng langit, isang matandang lalaki na may mga paa at isang nagninangas na espada ang lumitaw sa mga mata ng lahat, bukod pa sa matandang lalaki na nakataas ang kanyang mga kamay, isang matandang lalaki na may malaking itim na espada sa kanyang mga paa, at isang matandang nakasakay sa isang malaking lumilipad na agila. Sa kabuuan, mayroong 4 na matatandang lalaki. Ang 4 na taong ito ay tiyak na Noo Elephant Nose ng Seven Seas Extreme South Continent, Pusaraw, Xenos, at Fuwu Ruthless. Nang makita ang gayong kahangahangang 4 na matatandang lalaki, lahat sa loob at labas ng imperial na lungsod ng Tang Dynasty Gate ay natulala. Sila ang ilan sa pinakamalakas na matatandang lalaki ng Seven Seas, napakalakas na mga lalaki na may pseudo-immortal na mga sandata. Ang ganitong uri ng labanan ay nakita na dati nang ilabas ang mga bagong relic ng Sea of Death. Mahigpit ang mukha ni Sasha sa sandaling iyon, noon nang lumabas ang mga bagong guho ng dagat ng kamatayan, bagamat 4 o 5 taong gulang pa lamang siya, alam din niya mula sa bibig ng kanyang pamilya ang umiiral na sitwasyon. Guro, tumakas. Walang malay na sigaw ni Sasha. Napabuntong hininga si Lance, ano ba ang kailangan mong tumakas, tingnan mong mabuti, itong mga matandang bastard na ito, talagang may utang silang pakitunguhan, sabihin na nating, mas mabuting piliin ang araw kaysa sa pagsikat ng araw, tingnan natin kung paano ko gagawin. Harapin mo sila ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, sumugod si Lance sa kalangitan. Nagulat si Sasha at ang iba pang 10 henyo, ang Gate Master ay napaka-vocal, hindi kaya natakot ang Gate Master na magsama-sama silang lahat. Hindi nagtagal ay dumating ang Norse Elephant Nose at ang iba pa at hinarap si Lance sa kalangitan. Si Noo Elephant Nose ang unang nagsabi, Lance, ano ang nahanap mo sa dating balon? Bigyan mo agad ako ng isang matapat na account, o kung hindi ngayon ay ang araw na mamamatay ang Endless Gate. 1913. Ang lahat sa lupa ay nanginig ng husto nang marinig nila ang mga salita ng Noo Elephant Nose. Hindi kaya malapit nang mamatay ang Endless Gate. Ngumisi si Lance, hayaan mong mapahamak ang Endless Gate ko. Sigurado ka. Sinabi ni Pusara, Lance, ngayon ay nakatayo rito ang ating 4 na ninuno na nagtataglay ng pseudo-immortal na mga sandata, sa palagay mo ba ay hindi madaling lipulin ang iyong Endless Gate? Kung ikaw, Lance, ay hindi alam ang iyong lugar ngayon, magkakaroon ng maging kamatayan lamang. Hahaha, isang magandang kamatayan. Ganun din, dahil gusto ninyong lipulin ang aking Endless Gate, kung gayon ako, ang Endless Gate, ay walang magagawa. Ang mundo ay patas, at kung gusto ninyo akong lipulin, pagkatapos ay doon. Huwag mo akong sisihin sa pagpuksa sayo. Matigas pa rin ang ulo mo hanggang sa kamatayan, Lance, pinapayuhan kita ngayon, kaagad, ibigay mo ang nahanap mo sa iyong dating balon.
Sinabi ni Zenos, mga kapwa ninuno, masisiguro ko sa aking pagkatao na tiyak na may nakita si Lance sa dating balon, kung hindi, ang dating balon ay hindi mabibigo ng walang dahilan. Sinabi ni Fu Ruthless, hindi na kailangang patunayan iyon, nag-imbestiga na ang aking mga tauhan, si Lance ay nanatili sa isang inn sa tabi ng past life well. Nakita siya ng isa sa mga anak ng ina nag-aaral ng isang sinaunang salamin habang nagde-deliver ng tsaa, at kung hindi ako nagkakamali, ang salamin na iyon ay ang nakita ni Lance sa dating balon. Sinabi ni Noo Elephant Nose sa mapang utos na tono, Lance, ilabas mo ang salamin na iyan. Hahaha, Noo Elephant Nose, paano kung hindi ko ilabas? Naghahanap ng kamatayan. Pagkatapos sabihin iyon, si Noo Elephant Nose ang unang umangkas patungo sa Lance. Ang flame blade ng Noo Elephant Nose ay lumalas ng malakas patungo kay Lance. Kaagad na pinalaki ni Lance ang Blackwater Pearl upang harangin ang strike ng flame blade, kung hindi, kalahati ng buong First Division ng Damon Extreme Gate ang namatay, at ang lugar na ito ay mapupuno ng mga tao mula sa Damon Extreme Gate. Boom! Ang flame blade ay naharang ng Blackwater Bead ni Lance, hindi naputol sa lupa. Kasabay nito, itinutok ni Lance ang Noo Elephant Nose at bumugso sa isang hininga. Boom! Ang isang suntok ay tiyak na tatama, pagkatapos ng lahat, si Lance ay hindi mahina ngayon. Si Noo Elephant Nose ay sumigaw, at sa sandaling ito ay nataman, naramdaman ni Noo Elephant Nose na naging kulay abo ang buong kalangitan. Bang! Bago makasuporta si Noo Elephant Nose sa isang segundo, bumukas ang kanyang katawan, hindi makayanan ang lakas ng hininga ni Lance. Natarante si Noo Elephant Nose habang hinuhubad ng kanyang sanggol ang kanyang katawan. At si Lance, sa unang pagkakataon, ay inalis ang kanyang flame blade, binura ang marka ng espiritu dito. Ano? Ang tatlo pang ninuno, sina Puzarro, Zenos, at Fu Ruthless, ay natulala. Bilang pinakamalakas na Noo Elephant Nose, talagang binugbog sila ni Lance sa isang sulyap para sirain ang kanilang laman, at ang pseudo-immortal na sandata ay inalis. Ito. Ang tatlong ninuno ay ito, sa loob ng kalahating araw at hindi nagbitaw ng kahit isang salita, tila nakamamatay na walang kamalay-malay na si Lance ay napakalakas sa lawak na ito. Matapos alisin ni Lance ang flame blade ng Noo Elephant Nose, ang sanggol ni Noo Elephant Nose ay bumalik din sa kanyang katinoan. Ngumuso si Lance, Noo Elephant Nose, nabalitaan ko na ikaw ang pinakamalakas sa Extreme South Continent, ngunit sa palagay ko ay hindi ka higit pa riyan. Nagbanta ka pa na lilipulin ang aking Damon Extreme Gate, ito ay katawa-tawa, ngayong ikaw na mismo ang may problema, hindi, malapit ka ng mamatay, papatayin at pupugutan ko kayong lahat, ang Noo Clan. Hindi. Ang sanggol ni Noo Elephant Nose ay natakot at nataranta, lumuhod. Alam din ni Noo Elephant Nose ang oras, hindi na niya banggitin na ang kanyang pisikal na katawan ay nawasak, wala man lang siyang pseudo-immortal na sandata, agad siyang naging uod sa harap ni Lance. Lance, iligtas mo ang aking buhay, nagkamali ako, mangyaring huwag mo akong patayin. Pakiusap ni Noo Elephant Nose. Ngumuso si Lance, pagmamakaawa, hindi mo ba naisip na medyo huli na parang 250 lang, gustong ibigay ko ang anumang kayamanan. Oh, Senior Damon? Please, I was wrong. Don't kill me. Ayoko pang mamatay Hahaha. Noo Elephant Nose, hindi lang ikaw, matatapos na ang buong angkan mo, I didn't want to make a move against you clans, we all coexist peacefully in the extreme south continent, but you guys damn well want to pilitin mo ako, kung ganoon, wala akong choice kundi pag-isahin ang extreme south continent. Sabi ni Lance. Oh, God? Bakit mo ginawa iyon? I'm so sorry, Sumirit at umiyak si Noo Elephant Nose. Nakatayo sa tabi niya, sina Puzarro, Zenos, at Fu Ruthless, silang tatlo ay tulala, ang dating napakakul at makapangyarihang numero 1 ay umiiyak na parang wala ngayon. Tumingin si Lance sa tatlo pang ninuno at sinabing, kayong tatlo, dapat mamatay kayong lahat. Lance, huwag ka ngang masyadong masungit. Go to hell kayo. Pagkasabi nun ay nagpakawala si Lance ang 10 buntong hininga. Boom boom.
Nang mailabas ang 10 hininga, ang unang naisip ng 3 tao ay tumakas kaysa magtago, kaya ang katapusan ay hindi nahuhulaang. Baka hindi makatakas sa 10 hininga ng hangin ni Bimbo. Sumabog ang katawan ng 3 matanda. Ang 3 matandang ninuno ay parang noo elephant nose, at lumabas ang kanilang mga sanggol na katawan. Agad na sumugod si Lance at kinuha ang pseudo-immortal na sandata nilang 3, Split Puppet, Death Knives, at Sky Eagles, pati na rin ang kanilang storage rings. Kolektahin ang kanilang mga singsing na imbakan at ang mga katulad nito, ang kanilang Yuan Ying ay, sa madaling salita, isang subo ng ethereal na gas, hindi kayang kontrolin ang malalaking bagay. Tumawa ng malakas si Lance. Sa kanyang sarili, mayroon siyang 5 pseudo-immortal artifacts ngayon. Kung ito ay isang beses, hindi kailanman iisipin ni Lance na mamatay na isang araw sa hinaharap siya lamang ang mag-aalis ng lahat ng mga pseudo-immortal na artifact. Ang mga pseudo-immortal na artifact ay napakamahal at makapangyarihan sa paningin ni Lance. Tumingin si Lance sa 4 na sanggol sa himpapawid at sinabing, "Ang iyong mga pseudo-immortal na artifact ay akin lahat, ang iyong mga pamilya, mawala mula ngayon sa 7 Seas. Lance, nakikiusap ako, bigyan mo kami ng pagkakataong mabuhay." Sabi ni Zenos na may mapait na mukha ng sanggol. Tumingin si Lance kay Yang Xiong sabay nguso, "Ngayon nagsisi ka, binalaan kita kahapon na parang hindi kita nakita dati, pero hindi ka nakinig." "Oh, I'm so sorry." Sigaw ni Zenos, ang pag-iisip na tiyak na papatayin siya ni Lance ay pinagsisisihan niya ang kanyang bituka, ayaw niya talagang mamatay ah. Sabi ni Lance, sa kasamaang palad, walang pagsisisi sa mundo, kayong 4, sino ang unang mamamatay? "Oh!" Sa langit, sumigaw ang 4 na sanggol. Hindi rin sila nakatakas, dahil alam na alam nilang sa lakas ni Lance, hindi sila makakatakas kahit anong mangyari. Sa sandaling ito, sa buong Imperial City, hindi mabilang na mga tao ang tumangala sa langit. Ang bawat isang tao ay walang kapantay na nabigla, at syempre, walang katulad na pagsamba. Sa pasukan ng isa sa mga pangunahing bulwagan ng palasyo ng Imperial, ang mga mata ng 10 batang henyo ay napuno ng pagsamba. Sa loob ng puso ni Sasha ngayon, siya ay labis na nasasabik, na maging disipulo ng isang makapangyarihang tao, hindi niya alam kung anong mga pagpapala ang kanyang nalinang sa kanyang nakaraang buhay. "Senior Damon? Please, pwede ba?" Sa langit, ang 4 na sanggol ay sumigaw at lumuhad upang humingi ng awa, nakikiusap kay Lance na iligtas ang kanilang buhay. Ang 4 na matandang multo ay humihingi ng awa ng ganito, medyo nanlumos si Lance, papatayin man o hindi, syempre, kahit hindi, wala silang lakas para tumalbog sa kahinaan ni Lance bilang isang uod. 1914. Nag-alinlangan si Lance, walang kwenta ang pag-iingat sa mga salita ng 4 na matandang multo na ito. Bagamat nasa ika-8 yugto na sila ng tribulation, nawasak na ang kanilang laman, at higit sa lahat, wala na silang anumang pseudo-immortal na armas. Sa mababang lakas, wala silang naitulong kay Lance, kaya ano ang punto ng pagpapanatili sa kanila, upang bigyan sila ng katandaan? Mamatay. Sinampal siya ni Lance hanggang sa mamatay. Ah! Ang 4 na sanggol ay sumigaw, at sa isang kisap mata, sila ay abo at usok. Sa ngayon, pinatay na ni Lance ang lahat ng mga Panginoon ng Extreme South Continent ng 7 Seas. Bumaba si Lance at bumalik sa pasukan ng isang bulwagan ng palasyo. Ang 10 henyong kabataan ay lahat ay tumingin kay Lance ng walang kapantay na paghanga. Sabi ni Lance, "Sige, sumunod ka sa akin at magtungo sa punong tanggapan ng Damon Extreme Gate." "Oo, Gate Master." Kinuha ni Lance ang 10 batang henyo at lumipad sa ere. Isang segundo tandaang basahin ang aklat sa sandaling ito, ang lahat sa lupa ay hindi naghiwa-hiwalay, ang buong imperial na lungsod ay nag-uusap, pagkatapos ng lahat, ang eksena kung saan si Lance ay nakapatay lamang ng 4 na napakalakas na tao na may pseudo-immortal na mga sandata ay masyadong nakakagulat. Huminto si Lance sa gitna ng hangin.
Tumingin si Lance sa lahat sa lupa at sinabing, lahat, umaasa ako na patuloy kayong magsisikap sa Endless Gate. Sa hinaharap, ang ganitong uri ng kompetisyon ay madalas nagaganapin, lahat ng nangungunang 10 finishers ay maaaring pumunta sa Endless Gate headquarters, at magkaroon pa ng posibilidad na maging kahalili ko, matutunan ang aking sword formation technique, at maging haligi ng Endless Gate sa hinaharap, at maging kahalili ko sa hinaharap. Hindi ko nasasabihin ngayon, kaya't gumamit tayo ng mainit na palakpakan upang ipadala ang 10 batang henyo na ito sa punong tanggapan. Papa! Isang malakas na palakpakan ang umalangaw-ngaw sa buong Imperial City at higit pa. Nakatuon ang lahat sa 10 batang henyo. Sa sandaling ito, ang 10 kabataang henyo ay nakadama ng walang katulad na pagmamalaki, at walang duda na ang pamilya sa likod nila ay luluwalhatiin din pansamantala, habang ang pamilya ni Sasha ay patuloy na luluwalhatiin. Tiningnan ni Lance ang mga bangkay sa lupa. Gamit ang kanyang kamay, ang 4 na bangkay ay lumutang, at si Lance ay naglakad palayo kasama ang mga bangkay ng 4 na matandang lalaki. Hindi nagtagal, bumalik siya sa Endless Gate ng 7 Seas. Lahat, ito ang Endless Gate. Sabi ni Lance sa 10 henyo. Wow! Ang lakas ng aura. May dumating. Sigaw ni Lance. Kaagad, naubos ang ilang half-immortals. Gate Master. Ang mga taong ito ang nangungunang 10 sa Young Immortal Cultivation Competition ng Endless Gate Division, magayos ka ng kuweba para sa kanila. Oo. Tumalikod ang 10 tao at umalis kasama ang half-immortal na iyon. Sinabi ni Lance, Sasha manatili sa likod. Oo. Si Sasha at ang iba pang 9 na tao ay naghiwalay, mula noon ay hindi na pareho ang mga pagtatagpo ng lahat, si Sasha ay personal na alagad ni Lance, tiyak na iba-iba ang lahat ng uri ng pagtrato, ang 9 na taong iyon ay sobrang inggit. Sasha, sumama ka sa akin, pagkatapos ng lahat, ikaw ay aking personal na disipulo. Salamat, Master. Dinala ni Lance si Sasha sa sariling lugar ng paglilinang ni Lance. Itinuro ni Lance ang 12-12 ng mga bakanteng silid sa gilid ng palasyo at sinabing, sa magkabilang gilid ng gilid, 12-12 ang mga walang laman na silid, maliban sa mga okupado na, ang iba ay maaari mong piliin ang alinman sa mga ito bilang iyong kultibasyon na kuweba. Sa main hall na ito ako titira, kaya kung may problema ka, pwede kang pumunta sa akin palagi. Salamat, Master. Sige po. Okay. By the way, Master, occupied yung mga nasa side hall, personal disciples mo rin ba sila? Hindi, ikaw ang aking unang personal na alagad. At sino ang mga taong nakatira sa side hall? Pamilya ko ito. Ah, ikaw, pinatire mo talaga ako sa pamilya mo. Oh, ang aking sariling alagad, at ang aking pamilya. Guro. Naantig si Sasha at napaluha. Hinawakan ni Lance ang tuktok ng ulo ni Sasha at ngumiti, silly anak, iyan mo muna ang internal affairs mo. Oo. Tuwang-tuwa si Sasha, nasasabik na talagang tinatrato siya ng kanyang amo na parang pamilya. Pumasok si Lance sa kanyang pangunahing palasyo. Lumabas si Talia sa main hall. Ang bago mong alagad. Tanong ni Talia. Oo. Nang pumunta ako sa Six Seas, nagkataon na ang 9 na dibisyon ng Endless Gate, ay nagdaraos ng kompetisyon para sa mga walang kamatayang magsasaka, at nakita ko na ang kwalipikasyon sa unang lugar ay napakahusay, kaya't pinangalanan ko ang disipulo, tutal, oras na para kumuha ako ng ilang personal na disipulo. Sabi ni Talia, well, not bad, a stunning beauty. Lance rolled his eyes, feelings in your eyes, I took her in because she's pretty. Nako, sa pagkakaalam ko sa'yo, siguradong may salik yan. Oh, well, it does factor into that. After all, pretty eye candy and comfortable to look at. I'm not being hypocritical anymore, I've even thought about, like, nailing her. Lance said. Napabuntong hininga si Talia, alam kong hindi ka puro sa loob. Hahaha. Bakit lahat ng lalaki kapag nakakita ng magandang babae, iisipin? Sinabi ni Lance, ito ang ideya ng lumikha,
kung ang mga lalaki ay makakita ng magandang babae at walang iniisip, hindi ito magpapasigla sa mga lalaki, ang mga lalaki ay hindi magpupumilit, kung hindi sila makikipagpunyagi ay hindi uunlad ang lipunan, ang sangkatauhan ay tumitigil, at ang paglikha ng manlilikha sa sangkatauhan ay mawawala ng kahulugan. Fallacy. Tara, wala pa akong ginagawa sa kanya. I've just had the idea. Suit yourself. I'm past the age of talking about love and imagining love as bigger than the sky, sabi ni Thalia. Oh. Medyo nahiya si Lance, pero ayaw ni Lance na pigilan ang sarili, nasa loob kung anong klaseng tao, maging tao, masipag, kaya accessible ang ideya, ang paglilinang ng immortalidad ang pangmatagalang solusyon. Tumingin si Lance kay Thalia at ngumiti ng malabo. Anong ginagawa mo? Naramdaman ni Thalia na may gagawing masama si Lance. Ano sa tingin mo? Sinuntok ito ni Lance. Kalmado si Lance sa bahay at tahimik lang ng ilang araw. Sa mga araw na ito, si Lance ay higit na nakasali kay Thalia, Harleen, Lucy, Yuna, at silang apat. Sa mga panahong iyon, matagal ding pinag-aralan ni Lance ang tungkol sa salamin na iyon. Gayunpaman, walang epekto, hindi na-activate ni Lance ang salamin na iyon kahit na anong paraan ang ginamit niya. Ang salamin na iyon, maliban sa makapagbigay liwanag sa hitsura ng dati nitong buhay, ay tila walang silbi. Ngunit hindi naniwala si Lance dito, malamang ay napakababa ng lakas ngayon ni Lance kaya hindi niya ma-activate ang salamin, o kaya naman, ang salamin ay nasira kahit papaano at kailangang ayusin bago ito magamit. Hinawakan ni Yuna ang salamin mula sa gilid ng kama at tiningnan ito, pagkatapos ay malungkot na sinabi, itong salamin mo ay talagang walang silbi, hindi mo man lang masusuklay ang iyong buhok kung gusto mo. Lance said, this is mainly because you have a past life. If you don't have a past life, then the mirror will irradiate your own appearance. Just like Thalia, Lucy, Harleen, Rosen, the few of them don't my past life, nakakapagsuklay sila ng buhok kapag tumingin sila sa salamin na ito. 1915. Wala ba silang past lives? Nagulat si Yuna. Hindi, ang buhay na ito ay ang kanilang unang buhay, hindi lahat ay may nakaraang buhay. So, akala ko lahat may past life. Sige, bumangon ka na. Gusto ko yung Nor, Pu, Fu at Yong ko. Sabi ni Lance. Pumunta ka ano? Ipadala sa kanila ang mga bangkay ng kanilang mga ninuno, napatay ko ang ilan sa kanilang mga pamilya. Nagulat si Yuna. Sa Sixes, sinubukan nilang nakawin ang salamin ko, at sinira ko sila. Pag-usapan natin yan pagbalik natin. Agad na sumugod sa langit si Lance at siya ang unang pumunta sa Nooklan. Pagdating sa Nooklan, agad na inihagis ni Lance ang bangkay ng Noo Elephant Nose, sa ibabaw mismo ng Nooklan. Bang! Bumagsak ang bangkay ni Noo Elephant Nose sa lupa. Isang sigaw ang kumalat mula sa lupa. Sumigaw si Lance. Mga kapwa dawis ng Nooklan, ang iyong ninuno, si Noo Elephant Nose, ay namatay sa Sixes, at ngayon ay pinadala ko ang kanilang mga bangkay. Ang 7 dagat at bumalik sa 6 na dagat. Kung ang sino man ay hindi umalis pagkatapos ng 1 buwan, papatayin ko siya, Palm. Pagkatapos ay pumunta si Lance sa Poklan at itinapon din ang mga bangkay ng mga ninuno ng Poklan, binabalaan silang umalis. Hindi naman sa sobra-sobra si Lance at hindi niya kayang tumira sa 7 Seas. Sa halip, kinailangan itong gawin ni Lance, ang pinakamalakas ay nakaligtas at ang mahihina ay inalis. Bukod dito, ang pagpapalis sa kanila ay magpapalaya sa mga lugar sa Extreme South Continent, at sa hinaharap, ang Daemon Extreme Gate ay tiyak na magkakaroon ng mas maraming tao na papasok sa 7 Seas, dapat maghanda si Lance ng mga lugar para sa kanyang mga tao. Ang Extreme South Continent ay magiging banal na lupain ng walang kamatayang paglilinang ng Endless Gate, at ang mga walang kaugnayang tao ay hindi kailanman papayagang manirahan doon. Siyempre, sa hinaharap, ang mga anak at apo ng mga pamilyang ito ay maaari ding sumali sa Daemon Extreme Gate at lumahok sa pagtatasa, at ang nangungunang 10 talento ay magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa 7 Seas. Nag-half-day si Lance sa pag-asikaso sa mga bagay na ito. Huwag na nating usapan kung paano umiyak at nagmura ang mga pamilyang iyon kay Lance pansamantala, pero 1 buwan lang naman ang binigay ni Lance sa kanila.
Lance, kung ang apat sa kanilang pamilya ay umabot sa 6 saan sila maninirahan? Site para sa kanilang pamilya. Nag-aalalang tanong ni Talia. Ngumisi si Lance, may guts ba sila para gawin yun? Kaya saan sila nagpunta upang manirahan sa 6 Bawat isa sa kanilang mga pamilya ay may populasyon na higit sa 1 bilyon. Napakalaki ba ng populasyon ng 6 na wala silang puwang kahit 1 bilyon o higit pa? Ngunit lahat ng mga lugar sa 6 kung saan mas maganda ang aura ay may mga pamilya o kapangyarihan na nag-ugat doon, tanging ang mga mahirap at walang populasyon na mga lugar na walang aura. Kung gayon, pumunta tayo sa mga lugar na iyon. O, makikita ko kung paano sila umaangkop mula sa isang lugar tulad ng 7 Seas, bigla silang nahulog sa 6 Seas na walang espiritu, mahirap, mga lugar sa likod ng tubig. Kailangan mong umangkop kahit na hindi, napakalupit ng mundo, walang pamilya o lahi ang maaaring umunlad magpakailanman. Ang iilang pamilya nila ay umunlad sa 7 dagat sa milyon-milyong taon, at halos oras, sa hinaharap, oras na para umunlad ang endless gate natin. Siyempre, marahil milyon-milyong taon na ang lumipas, ang endless gate ay itataboy din pababa sa 6 na mabigat na dagat, ngunit iyon ay isang bagay para sa mga susunod na henerasyon, at hindi ko magagawa. Sisihin sa mga susunod na henerasyon ng mga anak ng Endless Gate na hindi ito mapanatili. Sa huli, ang lahat ng mga taong ito na nagkakagulo sa tubig ay napatay. Ang 7 Heavy Sea ay sa wakas ay malinaw na, at bukod sa mga tao ng Endless Gate, wala nang iba pang mga walang ginagawa na tao. Kinailangan din ni Lance ng kalahating buwan ng kanyang oras upang siyasatin ang bawat lugar. Sa sandaling bumalik si Lance sa Endless Gate, dumating ang kanyang disipulo na si Sasha upang hanapin si Lance. Guro. Umiiyak si Sasha at lumuhod. Sasha, anong ginagawa mo? Master, iligtas niyo po ang aking pamilya. Anong nangyari sa pamilya mo? Nakatanggap lang ako ng mensahe mula sa aking pamilya, ang 7 Seas Clan, pagkarating nila sa 6 Seas, inagaw nila ang aming pamilya at higit sa 100 nakapaligid na teritoryo ng mga pamilya at pinatay ang aming pamilya na nakapalibot na sa mga pamilya, at ngayon ay marami na. Namatay ang mga miyembro ng aking angkan. Fuck! Let's go? Uuwi na ako sayo. Sabi ni Lance. Salamat, guro. Umiiyak si Sasha at yumuko. Maaaring pinababa ni Lance ang isa sa kanyang mga tauhan upang bigyan ng babala ang Clan, ngunit sa halip pinili ni Lance na personal na samahan si Sasha pabalik. Hindi ba sinasadya ni Lance? Ngunit sa halip, si Lance ay biglang nagkaroon ng pakiramdam ng krisis. Ngayong si Lance ay nasa spirit realm pa rin, ang mga pamilyang iyon ay hindi nang ahas na gumawa ng anuman tungkol dito, at isang araw sa hinaharap, pagkatapos na umakyat si Lance sa immortal realm, ang pinakamalakas sa mga pamilyang iyon ay tiyak na lalaban. Ang Demon Extreme Gate ay naitatag pa lamang, at bukod sa si Lance ang pinakamalakas, wala nang maraming malalakas na tao ang natitira, at ang lahat ng kalahating immortal na mga malakas ng Demon Extreme Gate ay nagdagdag lamang ng hanggang ilang dosina, at karamihan sa kanila ay mga kalahating immortal mula sa orihinal na Siyam na imperial na dinastiya ng 6 na dagat. Ang mga kalahating immortal ng Siyam na dakilang imperial na dinastiya ay tiyak na hindi maaasahan, hindi sila maaaring maging ganoon katapat. At ang mga dakilang immortal na imperial na dinastiya, ang kanilang pinagsamang bilang ng kalahating immortal ay mahigit sa 500. Ayaw ni Lance na hindi malaman, ngunit nabigla siya sa naisip. Inakala ni Lance na siya ay ongat sa loob ng ilang daang taon, at ang ilang daang taon ay masyadong maikli para sa Endless Gate na linangin ang ilang malalakas na tao, at pagkatapos, ang Endless Gate ay naghihintay na masira. Sa makatuwid, dapat magplano ng maaga si Lance, at hindi dapat maging maawain. Sinabi ni Lance ang kanyang iniisip kay Talia at sa iba pa. Sumangayon din si Talia. Kung gayon, patayin natin silang lahat, kahit man lang ang malalakas na kalahating immortal mula sa 5 pamilyang iyon, kung hindi, ang Endless Gate ay mamumulaklak lamang sandali, at sa sandaling umakyat ka, ang Endless Gate ay magiging parang mahinang manok. Kahit na ikaw ay ipasa mo sa amin ang pseudo-immortal na sandata, magiging matinding suntok pa rin ito.
Iba ang talento namin sa iyo, siguradong ikaw at si Little Fire ang unang aakyat, at tiyak na matagal na tayong makakaligtas dito, kung hindi sa buong buhay natin. Sabi ni Thalia. Nanlamig ang tingin ni Lance. Patayin. Hindi na kailangang maging maawain. Noong araw na iyon, sinamahan ni Lance si Sasha at bumalik sa Sixes. Labis na naantig si Sasha, naisip niya na sinasamahan siya ni Lance dahil sa kanya. Dahil napakabait sa kanya, si Sasha ay medyo hindi naintindihan sa loob, ito ba ay may kabuluhan si Lance para sa kanya, na naging dahilan para laging magnakaw si Sasha sumulyap kay Lance sa daan. Hindi nagtagal, nakarating ito sa isang lugar na napakahina ng aura. 1916. Master, natatakot ako na ang pamilya ko ay hindi na bahagi ng aking pamilya ngayon. Nagtanong si Lance, saan na ang iyong pamilya umatras ngayon? Sa Kuzi Lake. May lawa dito, hindi pwedeng Kuzi Lake ito. Well, ito ang Kuzi Lake, gusto ko munang tingnan ang pamilya ko. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang lumipad sa harapan namin, ang matandang iyon ay nasa ika-9 na yugto pa lamang ng divide. Magbigay ng respeto sa Gate Master. Ang matandang iyon ay nagbigay galang kay Lance. No need to be polite, sino ka? Si Sasha ay abala, guro, siya ang aking lolo at ang pinakamalakas na tao sa aking pamilya. Oh! Laking gulat ng lolo ni Sasha nang makitang personal na sinasamahan siya ng may-ari ng pinto, sa makatuwirang pagsasalita, hindi pwede kung tutuusin, isa lang itong disipulo, hindi para personal siyang samahan pabalik sa lugar. Huwag sisihin ang lolo ni Sasha para sa pag-iisip kung hindi, ang mga normal na tao ay mag-iisip sa ganitong paraan. Sinabi ni Lance, kamusta ang pamilya mo ngayon? Ang mga mataniwang dingbang ay nagalit, bumalik sa Gate Master, ang aking pamilya ay maraming namatay, at ang Poklan na iyon, nang dumating sila sa aming lugar, pinatay nila sila sa isang salita. Kung hindi kami mabilis na umatras sa oras na iyon, ako natatakot akong mapuksa nating lahat ang ating angkan. Si Sasha ay abala sa pagsasabing, Lolo, kung gusto nila ang lugar na ito, bakit hindi mo ito ibigay sa kanila? Sasha, sa tingin mo ba ay maglalakas loob akong makipaglaban sa kanila para dito? Ang kailangan lang nilang gawin ay magsabi ng isang salita para gumulong at agad nating aalisin ang ating mga tao at hayaan silang magkaroon ng lugar na ito. Ang susi ay hindi man lang magsabi ng isang salita para gumulong, papatay lang sila pagdating nila dito. Galit na galit si Lance, sobrang dami nila. Kahit ako binigyan ko sila ng kahit isang buwan para lumikas, pero magaling sila, pinatay lang nila agad ng maaga nila ang lugar, walang kahit isang salita na gumulong, lalo pa ang pagbibigay sa iyo. Oras na para umatras. Ang puso ni Lance ay malamig, siya ay maawain sa iba, ngunit ang iba ay hindi magiging maawain. Si Lance ay talagang masyadong maawain noon pa. Nasaan sila ngayon? Tanong ni Lance. Nandito lang ito hanggang sa unahan. Hindi lamang ang aming pamilyang Wang, kundi pati na rin ang 12-dosenang mga pamilya sa paligid namin, pinatay nila ang karamihan sa kanila, at sila, ang Poklan, ay hinati ang isang malaking lugar ng lupa sa paligid ng lugar na ito sa kanilang sariling teritoryo. Ngumuso si Lance, isang bagay na alam nila ay hindi sila nang ahas na pumunta sa siyam na sangay ng Endless Gate at pumunta rito para agawin ang teritoryo. Sa Gate Master dito, paano sila maglalakas loob na agawin ang teritoryo ng Endless Gate, natatakot sila na hindi sila manggahas na pumunta doon. Sinabi ni Lance, paano kung isang araw wala na ako rito, hindi na nila ako tatalikuran. Pumunta ka, dalhin mo ako doon. Oo. Hindi nagtagal ay dumating si Lance sa dating punong tanggapan ng Wang Clan, na ngayon ay naging punong tanggapan ng Po Clan, at nang dumating si Lance, ang Po Clan ay nasa gitna ng isang napakalaking proyekto sa pagtatayo. Sumigaw si Lance, lahat ng kalahating immortal ng Po Clan, lumabas dito sandali. Sa susunod na segundo, mahigit 100 half-immortals ang sumugod, ngunit syempre, may iilan na mahiyain at maingat, palihim na tumakas kung sakali. Damon Gate Master, naihatid mo na kami sa Sixes, ano pa ang gusto mo, nakarating na kami sa Sixes, at hindi namin nahawakan ang teritoryo ng Endless Gate, dumating lang kami sa malayong lugar na ito, baka gusto talaga ni Lance na itaboy tayo sa extinction. Mukhang agrabyado pa rin ang patriarch ng Po Clan.
Ngumuso si Lance, kung gusto kitang itaboy sa pagkalipol, hindi kita bibigyan ng. Mayroon tayong isang buwan para mag-retreat. Kung gayon, ano ang layunin ng pagbisita ni Master Tang ngayon? Ngumuso si Lance, bakit? Magandang tanong, ako, si Lance, ay maawain, hindi lang kita nilipol, kundi binigyan din kita ng sapat na oras para umatras, ngunit ikaw, sa sandaling dumating ka rito, para kang mga tulisan, nang walang anumang pagsasaalang-alang para sa mga taong orihinal na nanirahan dito. Wala kang pakialam sa mga taong naninirahan dito noon, at sa sandaling makita mo ang lugar na ito, pinatuloy mo sila at pinatay. At hayaan mo rin silang mawala ng hindi man lang sinasabi, hindi mo ba naisip, masyado ka nang lumayo, hindi mo akalain, kung ganoon din ang ginawa ko, baka napahamak na ang pamilya mo sa 7 dagat. Ang patriarch ng Poklan ay abala sa pagsasabing, Master Tang, hindi mo gugustuhing maging maluwag, kami ay orihinal na isang mataas at makapangyarihang pamilya sa 7 Seas, at ngayon kami ay itinulak sa isang malayong sulok ng 6 Seas, ano pa ba ang gusto mo? Pinagmamasdan ng langit, tama ba talaga na itaboy mo sila sa pagkalipol ng ganito? Kawawa na ang pamilya natin, pero gusto mo pa ring sumama at makialam pa sa maliit na bagay. Lance. Galit na hindi man lang nagising kahit kaunti. Ito ay nangangahulugan lamang na sa kanilang mga mata, wala man lang awa at hindi man lang nila naisip na ang pagpatay sa mga taong orihinal na nakatira dito ay isang malaking bagay na sinabi ni Lance. It's really none of my business if you kill people here, but the family of one of my own disciples is here and you killed most of their clan. Ito, namuti ang mukha ng Poklan chief, sabi ni Lance. Dun, he blame me for not giving you face? Today, all of you will die? Pagkasabi nun, si Lance instantly made a move. Boom! After one move, the hundreds of half-immortals, all of them died, and with Lance's power, they. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na makaalis sa kanilang mga sanggol na katawan. Sa lupa, maraming tao mula sa Poklan, sumigaw si Lance na walang magandang nararamdaman si Lance sa Poklan, at dahil lahat sila ay nanunuya. At naniniwalang hindi karapat-dapat na mabuhay ang mahihina, kaya huwag mong sisihin si Lance sa ginawang iyon ni Lance. Ang lupa sa radius na 10,000 milya ay bumukas, at ang ganitong uri ng kapangyarihan na sapat na para basagin ang daloy ng dagat ay talagang pambihira. Hindi alam ni Lance kung ilang po ang namatay nang bumaba ang kanyang kapangyarihan, ngunit karamihan sa mga siguradong patay o nasugatan sila, few, evened out, sabi ni Lance, at hindi na sumobra si Lance, kahit na may natitira pang malaking kalahati ng Poklan, hindi sila itinulak ni Lance sa extinction. Ito ang tinawag na huwag silang paalisan lahat bago sila pinatay ni Lance at pinabayaan sila, hindi ito tinatawag na pagtatiboy sa kanilang lahat, dahil hindi sila pinatay ni Lance ay lubos na nagpapasalamat ang lolo at apo ni Sasha, at sa the moment they were watching from afar busy ang lolo ni Sasha sa pagsasabi, Sasha, anong nangyayari? Parang ang gate master, parang medyo sobra sa'yo kapalit ka lang niya, hindi na niya kailangan. Personally accompany you back. And also, he's killed so many enemies for our family Lolo, I don't know what the gate master what does he mean? Sasha lowered her head and said with a bit of a blush inside. Hindi napigilan ni Sasha na tanungin ang sarili. Mayroon kaya talagang espesyal na kahulugan para sa akin ang gate master? Sa totoo lang, narcissistic talaga ang lolo't lola nila. Iniisip lang ni Lance ang ilang hinaharap na krisis na magdadala ng kapahamakan sa Endless Gate sa hinaharap kung hindi nila lipulin ang 5 bahagi ng pamilya na iyon at ang ilan sa kanilang mga angka ng kaunti ng ganap. Ang pagiging maawain sa kaaway ngayon ay magiging malupit sa Endless Gate sa hinaharap, at ang paraan ng pagpunta ng Poklan sa 6 Seas ay nagparamdam kay Lance. Nawala man lang silang pasasalamat, huwag mong isipin na magiging maawain sila sa Endless Gate in the future. Ito ang dahilan kung bakit sinamahan ni Lance si Sasha pabalik. 1917 Hindi agad tumigil si Lance pagkatapos patayin ang mga Pogs, dahil ilang beses lang nakita ni Lance. Leaky fish? At nang kararating lang ni Lance, yung leaky fish ay nauna nang naabutan ni Lance at pinatay, hindi nag-iiwan ng kahit isang leaky fish. After patayin yung ilang leaky fish, lumipad si Lance pabalik sa amo at apo ni Sasha. Salamat, Gate Master.
Salamat Master. Sige. Ito ang dapat kong ginawa. Umuwi na muna kayo sa inyong mga tahanan, may gagawin ako, good. Tumalikod si Lance at lumipad palayo dumating si Lance. Sa First Division of the Endless Gate, Gate Master, anong ginagawa mo dito? Ang unang ministro ay abala sa pagtanggap sa kanya nagtanong si Lance, alam mo ba kung ano ang nangyari sa mga pamilyang iyon sa Seven Seas? 1 second to remember to read the book. Syempre alam ko, sa mga araw na ito ang buong Six Seas ay kumalat na sa lahat, ngunit kahit na ang mga pamilya nila ay makapangyarihan at may 12-dosenang at daan-daang half-immortals, hindi sila nang ahas na tamaan ang ating Endless Gate ni hindi man lang sila nang ahas na kalabanan ang Gate Master, ngumuso si Lance. Nandito pa kasi ako, kung aakyat ako sa hinaharap, matatapos na ang Endless Gate Nullipol ko na ang lahat ng kalahati. Mga immortal ng Po Clan, at pupunta ako ngayon sa No Clan, Yong Clan, at Fo Clan para paksain ang lahat ng kalahating immortal ng kanilang mga pamilya ayon sa pagkakasunod-sunod bago kumalat ang bagay na ito. Ang unang ministro ay abala sa pagsasabing, Gate Master, matagal na, hindi ko maisip kung bakit nag-aalaga si Gate Master ng tigre noon. Dalhin mo ako para malaman kung nasaan ang mga pamilyang iyon. Oo, Gate Master. Sa pamumuno ng unang ministro, pumunta si Lance sa No Clan, Fo Clan, at Yong Clan ayon sa pagkakabanggit, at nilipol ang lahat ng half-immortals ng tatlong pamilyang iyon, pati na rin ang karamihan sa kain nilang mga clansmen. Bagamat hindi sila itinulak ni Lance sa pagkalipol, hindi rin niya sila bibigyan ng pagkakataon na maging malakas. Halos mahirap para sa mga pamilyang ito na bumangon sa kasalukuyan, at kahit nagawin nila, hindi nila magagawang makipagsabayan. Sa bilis ng Endless Gate para masugpo sila ng Endless Gate. Phew! Gumanon din si Lance, at inalis din ang banta sa mga magiging disipulo ni Endless Gate. Matapos gawin ang lahat ng ito, isang araw o dalawa lang ang lumipas. Dumating si Lance sa pamilya ni Sasha. Master, bumalik ka na. Sasha, malapit nang bumalik sa punong tanggapan ng Endless Gate. Ma'am. Tumanggaw si Sasha. Kaya lang, tumingin si Lance kay Sasha ngunit nakasimangot, dahil naramdaman ni Lance na may kakaibang ekspresyon si Sasha. Nagtanong si Lance, Sasha, ano sa palagay mo ang aking Panginoon na pumunta sa Six Seas upang tulungan ang iyong pamilya? Nahihiyang ibinaba ni Sasha ang kanyang ulo at sinabing, si Sasha ay walang katulad na pasasalamat sa Gate Master. Kung gusto ng Gate Master na gawin ni Sasha ang anumang bagay, hinding-hindi tatanggi si Sasha. Nagulat ang puso ni Lance, tulad ng inaasahan, hindi naiintindihan ni Sasha si Lance, hindi nakakagulat na mayroon siyang ganoong ekspresyon. Sasha, huwag kang magkamali, wala akong ibang ibig sabihin. Naiintindihan ni Sasha. Nako, hindi ako bumaba dito para tulungan ang pamilya mo ng buo, gusto kong pahinain ang kapangyarihan ng mga pamilyang iyon para maiwasan ang anumang banta sa Endless Gate sa hinaharap. Oh! Si Sasha ay nalilito sa pag-iisip, naisip niya na napakabait ni Master sa kanya, maaaring medyo masama si Master sa kanya, na naging dahilan para maging mataas ang mood niya sa mga nakaraang araw. Sa ika-9 na langit. Ngayong ipinaliwanag ito ni Lance, bigla siyang nawala ng malay, at lumabas na siya ay naging matuwid sa sarili. Sige, Sasha, sabihin mo sa isang tao mula sa iyong pamilya, at umalis ka kaagad. Tumanggaw si Sasha na may matigas na mukha, pagkatapos ay lumipad pabalik sa kanyang pamilya. Nakita ni Lance na masaya siya sa isang sandali at gusto niyang magnakaw ng ngiti, sa susunod na sandali ay nawala siya, at huminga ng malalim sa kanyang puso, ganyan na ba talaga ako kasaya sa mga babae? Hindi nagtagal, nagpaalam si Sasha sa kanyang pamilya at lumipad pabalik sa tabi ni Lance. Tara na. Dinala ni Lance si Sasha at nagsimulang bumalik sa Seven Seas. Habang nasa daan, hindi nagsalita si Sasha, bumabagsak ang kanyang kalooban sa isang magandang paraan, na naging dahilan upang maging awkward. Sasha, bakit bigla kang nalungkot, hindi ka ba nakakaalis ng bahay? Hindi, saan nang ahas si Sasha na mahalin ang bahay? Si Sasha ay abala. Oh! Isang walang imak na mapait na tawa si Lance, bakit kailangan niyang magtanong ng may alam? Ang salitang pag-ibig ang pinakamasama. Talagang umibig si Sasha kay Lance, na orihinal na puno ng pantasya, biglang naputol sa pag-asa, na naiintindihan ang pakiramdam na ito.
Biglang nagkaroon ng henyo si Lance at kinuha ang front world mirror na iyon. Sasha, naniniwala ka ba na may mga nakaraang buhay ang mga tao? Naniniwala si Shelby. May salamin ako dito, tingnan mo at tingnan ko kung may past life ka na. Isang past life mirror. Tumingin si Sasha sa salamin sa kamay ni Lance. Oo, tingnan mo. Dahan-dahang kinuha ni Sasha ang dating salamin at tumingin. Hindi makapaniwalang tinakpan ni Sasha ang kanyang maliit na bibig. Master, sino ang taong nasa salamin? Sinabi ni Lance, ito ang iyong dating buhay. Ito, paano ito posible, at kakaiba ang kanyang damit at hairstyle, hindi ko pa siya nakitang nakasuot ng ganito. Nagulat si Sasha. Sumandal din si Lance para tingnan. Nang makita ni Lance si Sasha sa salamin, natulala din si Lance. I'll go. Hindi napigilan ni Lance ang pagsabog. Ang Sasha sa salamin ay nakasuot ng isang napakamodernong damit, lalo na ang maong, hindi alam ni Lance kung gaano nakatagal mula nang siya ay nakakita ng maong. Ang taong sumasalamin sa salamin, hindi lamang ang imahe ng ulo, kung tatayo ka. Sa malayo, ang buong imahe ng katawan ay naroon, ngayon ay nakatayo si Sasha ng ilang metro ang layo, kaya ang pag-iilaw ay ang buong imahe ng katawan. Master, sigurado ka ba na ito ang nakaraan kong buhay? Bakit iba siya sa akin? Nakita mo na ba siyang nakasuot ng ganyan sa kanya? Si Sasha ay abala sa pagtingin kay Lance. Mapait na sinabi ni Lance, hindi ko alam kung anong mood ko ngayon. Master, anong ibig mong sabihin? Nakilala mo ba ako sa nakaraang buhay? Nako, baka tadhana na. Master, huwag mong ibenta ang sarili mo, sabihin mo lang. Sabi ni Lance, medyo may kaugnayan sa akin ang taong nasa salamin noong nakaraang buhay ko, naaalala ko pa ang mga kilos at ngiti niya, ang ganda niya talaga, minsan medyo sumilip ako sa paliligo niya, ako lang, kami. Hindi nag-cross ang landas. Sino siya? Sabi ni Lance, ito ay komplikado, parang kaibigan. Sa nakaraang buhay ko, kaibigan mo ako. Ito. Nagtataka lahat si Sasha kung nagsisinungaling ba si Lance sa kanya, ang lahat ay bubble set, kahit ang dating salamin na ito ay isang set, gayunpaman, masaya si Sasha sa loob kung ito ay isang set o hindi. Sinabi ni Lance, ang kanyang pangalan ay Gina Merong, tinatawag din siya ng ilang tao na Gina Merong. 1918. Gina, paano ba naman hindi ako humanga? Sabi ni Sasha, napakamot ng ulo. Sinasabi na ito ay isang nakaraang buhay, ngunit ito ay talagang dalawang tao. Sa sandaling iyon, napansin ni Lance na ang past life mirror ay biglang kumikislap at nagliwanag ng asul na liwanag. Bakit ang flicker? Nagtata, si Lance ay agad na lumapit sa salamin at hinawakan ang dating salamin sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ni Lance ang isang mensahe na ipinadala sa kanyang utak. Maaari ba akong magtanong kung gusto mong piliin na ibalik ang iyong mga alaala sa nakaraan? Nagulat si Lance na ang dating salamin ay nagpadala ng ganoong mensahe kay Lance. Ano ang ibig mong sabihin, ibalik ang mga alaala ng iyong nakaraang buhay? Maaaring ang salamin ng nakaraang buhay na ito ay gumagana upang ibalik ang mga alaala ng nakaraang buhay ng isang tao. Hindi naman. Nagulat si Lance, bago nakapag-aral si Lance ng napakatagal, siya hindi niya pinag-aralan kung ano ang gamit nitong salamin sa nakaraang buhay, naisip niya na maaari itong maging isang malakas na kayamanan ng mahika, hindi magagapi sa labanan at iba pa, ngunit ngayon ay tila ang salamin ng nakaraang buhay na ito ay hindi isang nakakasakit o nagtatanggol. Magic Treasure, isa lamang itong salamin ng nakaraang buhay, hindi lamang nito kayang i-irradiate ang hitsura ng nakaraang buhay, ang pinakahuling tungkulin nito ay ibalik ang mga alaala ng nakaraang buhay. Nanginig ang katawan ni Lance. Ito ay hindi maliit na bagay, Lance, Harleen, Yuna, lahat sila ay may mga nakaraang buhay, pati na rin ang kasalukuyang Sasha. Guro, anong problema? Si Sasha ay abala sa pagtatanong. Sasha, naramdaman ko lang na may message na ipinadala sa akin mula sa past life mirror ko, tinanong niya ako kung gusto kong ibalik ang mga past life memories ko. Hindi. Shelby, I'm in a complicated mood. Bakit?
Isipin mo, kung babalikan mo ang mga alaala ng past life mo, siguradong magdudulot ito ng kaguluhan sa buhay mo, hindi mo alam kung ikaw na ba ngayon o kung sino ka sa past life mo. Sinabi ni Sasha, hindi naman ganoon kaseryoso, dahil may past life ang isang tao, ibig sabihin, kahit past life man ito o this life, ikaw pa rin Sasha, so, you're willing to restore your past life memories. I'll give it a try kung gusto mo, pero wag ka lang magsisi. Ako, pag-iisipan ko pa. Nag-alinlangan din si Sasha, natatakot din siyang maging ibang tao, ngunit ang pinakamahalaga, kung sakaling namuhay siya ng miserableng buhay sa kanyang nakaraang buhay, hindi ba kailangang alalahanin ang kahabag-habag na buhay sa buhay na ito? Ito ay isang bagay na ng walong tungkod, kaya bakit kailangan niyang alalahanin ang mga hindi gaanong mahalagang karanasan? Nagtanong si Sasha, Guro, kilala mo ba talaga ako sa nakaraan mong buhay? Oo naman, bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Nagkaroon ka ba ng magandang relasyon sa kanya sa aking nakaraang buhay? Bakit mo natanong? Kailangan kong malaman kung sakaling masama ang relasyon, at ayokong pakialaman ang kasalukuyan ko. Ang unang masamang relasyon na mayroon ka sa isang nakaraang buhay, ikaw ang nobya ng aking pinsan sa pamilya, at ako ay isang grifter noong panahong iyon. Anong grifter? Naku, basura ng pamilya, walang kwenta. Ang pinsan ko naman, family genius, at genius kang babae mula sa ibang pamilya, kayong dalawa ay match made in heaven, tapos nagpakasal ang dalawang pamilya. Kayo. Napakaganda, bilang grifter, inggit na inggit ako, minsan, hindi ko napigil ang sumilip sa iyong paliguan. Pagkatapos noon, muntik na akong hindi patayin ng pinsan ko, pinaalis ako sa pamilya. Mamaya, bumangon ako, nilagyan ng spike ang aking pinsan at ikaw, hindi ko alam kung gaano car aming mga kalye, isang pag-iral na hindi mo kayang tingnan. Wala nang masyadong interaksyon pagkatapos noon. Then in my previous life, what was her impression of you afterwards? Paano ko malalaman, kung gusto mo talagang malaman, ang pagpapanumbalik ng mga alaala ng iyong nakaraang buhay ay hindi magiging malinaw? Ako. Saglit na nag-alinlangan si Sasha, pagkatapos ay kinagat ang kanyang mga ngipin. Sige, babawi ako. Gusto mo talagang maging handa? Oo, nalaman ko na. Kung gayon, susubukan ko kung paano ito gumagana. Hinawakan ni Lance ang dating salamin sa kanyang kamay, at isang mensahe ang ipinadala sa kanyang utak. Mabilis na naunawaan ni Lance at sinabing, Sasha, iniilaw mo na ang salamin at pagkatapos ay hawakan mo ang salamin sa iyong kamay. Mabuti. Malungkot na ginawa ni Sasha ang sinabi sa kanya. Nakaramdam ka ba ng panginginig na parang electric shock? Ayan. Mabuti, ngayon sasabihin mo sa salamin, nais kong ibalik ang memorya ng nakaraang buhay, at pagkatapos na maibalik ang memorya ng nakaraang buhay, ang iyong utak, ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, ay muling magpoproseso ng iyong memorya. Sa madaling salita, pagkatapos na maibalik ang iyong memorya, mga alaala sa nakaraang buhay, ang iyong isip ay magiging isang nakaraang buhay. Mindset. Anong ibig mong sabihin? Sa madaling salita, ang mga alaala ng iyong nakaraang buhay ay nangingibabaw, at ang iyong personalidad, mood, at pananaw sa mundo lahat ay naging iyong nakaraang buhay, habang ang buhay na ito, dahil ang mga alaala ay pagkatapos ng pagbabago, ay naging iyong pangalawang alaala. Lahat ng character at mood ay naging past lives, tapos hindi ba't parang bumalik ako sa dating buhay? Tama, kaya dapat isipin mo. Ako, nag-alinlangan na naman si Sasha. This was also helpless, kaya naman hindi naglakas loob si Lance na ibalik ang mga alaala sa nakaraan niyang buhay na nalaman ni Lance kay Beeman na ang dating buhay ay kalokohan, at siguradong masama kung ang personalidad, mood, at maging ang nararamdaman ni Lance sa mga karakter sa paligid niya ay lumabas. To be like his previous lives. Siyempre, may mga alaala ka pa rin sa buhay na ito kung tutuusin, kaya hindi pwedeng tuluyan kang gawing dating buhay. Pagkatapos nito ikaw din mismo kung paano i-adjust ang sarili mo, hindi ko akalain na ang dating salamin ay may ganoong kalaking kakayahan para maging ibang tao ka, ang susi pa rin kung paano mo i-adjust ang sarili mo. Okay, then I'll recover. Sasha bit her teeth then. Sasha grabbed the former mirror and said in her heart, I want to recover my past life memories.
Ilang segundo ang lumipas, nang inag ang katawan ni Sasha na parang nakuryente. Ilang minuto ang lumipas, natapos ang panginginig na idinilat ni Sasha ang kanyang mga mata. Busily asked Lance. How is it? Napatingin ang mga mata ni Sasha. Lance with confusion, say, how is it? Walang katumbas na gulat ang mga mata ni Sasha, at gulat na tumingin sa paligid. Ano bang nangyayari? Ako, paano buhay pa ako? Gulat na sabi ni Sasha. Nagulat si Lance, not knowing why Sasha had such an expression. Sasha. You're okay? Don't scare me? Lance tumingin ulit si Sasha kay Lance, and after a few seconds, hindi makapaniwalang sabi ni Sasha, ikaw si Lance. Hinawakan ni Lance ang noo niya, tapos nagtanong, oo ako nga pala si Lance, Gina Merong, long time no see. Lance, ikaw ba ang nagligtas sa buhay ko? Busy sa pagtatanong si Sasha, ito, ang hirap sabihin. Sobrang complicated pala, bakit mo sinabing namatay ka na? Dapat patay na ako, hindi pa ako nakabalik sa pamilya ko after graduating sa Martial Arts Academy, nabihag ako ng isang malakas na lalaki, wala na akong magagawa. Buhay, at bago ako mamatay, naalala ko pa, sinabi nila na may gagamit ng pagkatao ko para ipagpatuloy ang buhay at hahayaan akong mamatay ng mapayapa, sigaw ni Sasha Dowland sa kanyang puso. Tapos, hindi ko alam kung ito ay isang operational error, ngunit ibinalik ni Sasha ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay, ngunit nawala ang mga alaala ng buhay na ito. 1919 sinabi ni Lance, so, namatay ka kaagad pagkatapos ng pagtatapos sa Woolen Island noon. Oo, wala na akong maalala pagkatapos noon, tapos bigla kong minulat ang mata ko at nandito lang ako, at ikaw. Medyo nanlumo si Lance, hindi man lang alam kung paano ito sasabihin. Nga pala, Lance, bakit ganyan ang suot mo? And where the hell is this place? Sinabi ni Lance, ang bagay na ito ay talagang mahabang kwento. Ang puso ni Lance ay komplikado, hindi niya alam kung tama o mali na hikayatin si Sasha na ibalik ang kanyang mga alaala sa nakaraan. Ngayong wala na ang mga alaala ng buhay na ito, para bang si Sasha ay patay na, at si Lance ay nanlumo sa loob. Lance, bakit hindi mo sabihin, gusto kong malaman kung saan ang lugar na ito, gusto kong umuwi. Sabi ni Gina Merong. Sa ngayon, tinawag niya itong Gina Merong. Gina, ang mga bagay ay hindi tulad ng iniisip mo, hayaan mong sabihin ko ito sa iyo, daan-daang taon na ang nakalipas, at ang mundong ginagalawan natin sa simula ay ganap na naiiba. Hindi ko talaga alam kung paano ito sasabihin sa iyo. Sa ngayon, anong nangyari? Bakit ako nagising dito? Sa katunayan, hindi ka nagising dito, namatay ka, at nang mamatay ka, muling isinilang ang iyong kaluluwa, at nagkaroon ka ng bagong buhay sa daigdig ng mga espiritu. Si Gina ang iyong nakaraang buhay, ang iyong pangalan sa buhay na ito, ay si Sasha, at ikaw ang aking kahalili. Nagkataon na nakakuha ako ng salamin ng nakaraang buhay, at nagkataon na nalaman ko na ang salamin ng nakaraang buhay ay maaaring magpanumbalak ng mga alaala ng iyong nakaraang buhay, kaya ibinalik ko ito sa iyo. Hindi ko inaasahan na ang iyong mga alaala sa nakaraan ay naibalik, ngunit ang mga alaala ng buhay na ito, sa ilang kadahilanan, ay tila nawala. Marahil ito ay isang pagkakamali kung saan ito pinaandar, pagkatapos ng lahat, mayroon akong kalahating pusong pag-unawa sa pati na rin ang salamin ng nakaraang buhay. Hindi makapaniwalang tumingin si Gina Merong kay Lance. Si Lance ay casual na gumuhit ng salamin sa kawalan, gumuhit ng salamin na maaaring sumasalamin, ngunit syempre, ito ay isang ordinaryong salamin na nabuo gamit ang hangin. Tingnan mo lang ang itsura mo ngayon. Tumingin si Gina Merong at nagulat siya. Sino te? This is not me, how could I look like this? Oo, ito ka sa buhay na ito. Iba ang itsura mo sa dati mong buhay, ang pareho lang ay maganda ka pa rin kahit ano pa ang nakaraan mong buhay. Lance, huwag mo akong takutin, patay na ba talaga ako? Oo, patay ka na talaga, napunta ka sa buhay na ito, at natural na namatay ka sa dati mong buhay. You are just possessing memories of your past life. Tapos na, saka pamilya ko sila. To tell you the truth,
sobrang dami nang nangyari sa mundo simula nung namatay ka sa dati mong buhay, sa madaling salita, hindi ko talaga masabi sa'yo ng malinaw. Sinabi ni Gina, Lance, maaari mo ba akong makausap? Gusto ko talagang malaman. Oh, Tere, lakad tayo at mag-usap. Lakad. Nasa himpapawid. Sa sandaling iyon, bumagsak ang katawan ni Gina, na parang biglang hindi lilipad. Oh, ang iyong kasalukuyang alaala ay si Gina, hindi mo ito napagtanto ngayon lang, ngunit ngayon kapag napagtanto mo ito, ang estado ng iyong katawan ay agad na bumalik sa iyong dating buhay, at ang iyong katawan ay natural na nakakalimutan kung paano lumipad. Mabilis na iligtas mo ako. Si Gina Merong ay desperadong bumagsak sa lupa. Mabilis na bumaba si Lance at hinawakan siya sa kanyang mga braso. Mas maganda kung hawak kita. Salamat. Sinabi ni Lance habang papunta siya sa Seven Seas, noong namatay ka sa iyong nakaraang buhay, sa palagay ko ay hindi pa ako naging malakas na tao. Sinabi ni Gina, noong huli kitang malaman, tila na-assess mo na maging isang talento ng imperial at pumasok sa Wangjing City, at hindi nagtagumpay ang pamilya Wu sa paghuli sa iyo, ngunit sa halip ay pinatay mo ang dalawa sa kanilang katutubo. Mga eksperto. Nako, napakalayo nitong kwento. Mapait na ngumiti si Lance, ngayon ay parang matagal na ang nakalipas. Sinabi ni Lance, sasabihin ko lang, mamaya, patuloy akong lumakas at naging pinakamalakas na tao sa buong mundo. Isang sentence lang. Oo, ang isang pangungusap ay maaaring buuin ito, kaya bakit pumunta sa napakaraming detalye? Pagkatapos kong maging pinakamalakas na tao sa mundo, napunta ako sa isa pang parallel na mundo, nagpatuloy ako sa pagsasanay ng martial arts, tumungo sa Ancestor Realm, ang Unity Realm, bumalik sa aking mga ninuno, pagkatapos ay winasak ang kawalan at napunta sa spiritual world. Sa daigdig ng mga espiritu, sinimulan kong linangin muli ang kawalang kamatayan, mula sa pinakamahinang yugto ng pagpino ng chi, pagbubukas ng liwanag, pag-iilaw ng puso, pagpapagaling ng espiritu, kamusmusan, labas ng katawan, pagsanib, paghahati, mahayana, hanggang ngayon upang tumawid sa ikalimang yugto ng robbery. Having my own world in the spirit world. Ganito ang buong buhay ko. Ang ikli naman simpler is best. Let's talk about you, mas gusto kong gunitain ang nakaraan kumpara sa nangyari sa akin. Medyo malungkot na sabi ni Lance, dahil may mga tao at bagay sa nakaraan na hindi kayang gawin ni Lance. Kalimutan, at sa tuwing naaalala niya ang mga ito, may bahagyang kirot sa loob. Ikaw at ako ay walang gaanong pakikipag-ugnayan sa nakaraan. Oo, totoo naman na wala tayong masyadong interaksyon, ilang beses lang tayong nagkita sa Martial Arts Academy, and you guys looked down on me at first. Nako, sa umpisa pa lang yan, pero di mo man lang ako masyadong tiningnan, nagsisi talaga ang pamilya ko sa huli. Kayo ni Tristan Damon, hindi ba kayo magaling? Si Tristan Damon ay pinsan ni Lance sa pamilya Tang noon. Mamaya, noong naging makapangyarihan ka, pumunta ang pamilya ko sa pamilya mo para makipagpalitan ng kasal. Ano? Pagpapalit ng kasal. Gusto lang ng pamilya ko na palitan ka ni Tristan Damon para pakasalan kita. Nakakatawa si Lance, pero hindi alam ni Lance ang tungkol sa ganoong bagay dahil, hindi man lang pinansin ni Lance ang pamilyang Damon na iyon. Sa kasamaang palad, hindi natuloy ang pagpapalitan ng kasal, sabi ng pamilya mo, tumigil ka na. Binibigyang halaga ang pamilyang iyon at hindi man lang tumingin sa pamilya Tang, at na ang lahat ng iyong mga magulang at kamag-anak sa pamilya ay pinatay ng pamilya Wu at nahiwalay sa pamilyang Damon. Iyon ay, sabi ni Gina Merong, actually, sobrang saya ko na hindi ako nakatulog nung nabalitaan ko yung tungkol sa pagpapalitan ng kasal, pero nalungkot ako nung nabalitaan kong failed yun afterwards, so, you wish to marry me. Syempre although you don't. Know it? Actually, noon sa Martial Academy, mula nang sumikat ka sa buong school at talunin mo yung mga disipulo ng Island Protector family, may lihim akong pagmamahal sa'yo, sa kasamaang palad, hindi man lang ako nilingan. Mabuti o isipin ang tungkol sa aking pag-iral. Aware ka kasi sa sarili mo, paano kita nagustuhan noon. Ngunit lalo akong nagkagusto sa iyo, sa sobrang lihim na pag-ibig ko sa iyo ay hindi ko na napigilan ang sarili ko, at kahit na malapit na akong mamatay, ang nasa isip ko ay ikaw pa rin.
Merong isang mapait na tawa ang ibinigay ni Guoga. Sinabi ni Lance, nais ni Sasha na mabawi ang kanyang mga alaala sa nakaraan, natatakot ako na ang kailangan niya ay ang iyong sagot. Ako, gusto rin ba kita sa buhay na ito? Tanong ni Mago. Ano sa tingin mo, sa isang lalaking kasing husay ko, wala talaga akong mahanap na babae sa buong universe na ayaw sa akin. Narcissistic ka talaga. Hahaha. Tumawa ng malakas si Lance, pero syempre, biro lang iyon ni Lance. 1920. Dinala ni Lance si Gina pabalik sa punong tanggapan ng Endless Gate, ngunit hindi alam ni Talia at ng iba pa na si Gina iyon, syempre, hindi rin alam ni Talia, at natatakot ako na hindi kilala ng isa rito si Gina maliban kay Lance mismo. Lance, bumalik ka kaagad. Oo, napakasimpleng poxay ng kalahating immortal ng mga pamilyang iyon. Napatay ba silang lahat? Kasama ang dating kalahating immortal ng angka ng Ismien. Nawala na ang lahat, wala ni isang tumutulo na isda, at kahit na mayroon, hindi ito magtataas ng anumang alon. Mabuti naman. Nagtanong si Gina Merong, si Lance, siya ba? Siya ang asawa ko, Talia. Nagulat si Talia, Sasha nawalan siya ng alaala. Bumantong hininga si Lance, hindi ko talaga alam kung saan magsisimula sa bagay na ito, hindi siya ibinibilang-bilang Sasha sa ngayon, siya ay si Gina, ang nakaraang buhay ni Sasha. Dahil sa curiosity, tinanong ko si Sasha na tingnan in the past life mirror, and it turned out that her past life is a deceased person I once known in the mortal world. What I didn't expect was that I got a hint from the past life mirror and could choose to restore her past. Mga alaala sa buhay. Kaya, ibinalik ni Sasha ang kanyang mga nakaraang alaala sa buhay, ngunit hindi ko inaasahan na hindi ko alam kung aling hakbang ang mali, at ang mga alaala ni Sasha mula sa buhay na ito ay nawala. Ang past life mirror mo kayang ibalik ang past life memories. Oo, hindi ba't mababawi mo rin ang mga alaala ng nakaraan mong buhay? Umiling si Lance, hindi ko gustong gawin iyon, ang pagbawi ng mga alaala sa nakaraan ko sa buhay ay magkakaroon ng malaking epekto sa akin ngayon, at gagawin pa nga akong ibang tao. At saka, alam ninyong lahat kung anong uri ng bastard nasa dati kong buhay. Sinabi ni Talia, ngunit naisip mo na ba ang katotohanan na ikaw ay isang immortal sa iyong nakaraang buhay, isang taong itinuturing na medyo may background sa immortal na mundo, kung mababawi mo ang iyong mga alaala ng iyong nakaraang buhay, kahit papaano. Napakahusay mo na ngayon, kahit na, maaari kang makalusot at umakyat sa loob lamang ng isang dekada o higit pa. Nagulat si Lance, ngunit hindi ito naisip ni Lance. Lance, ikaw ang bahala kung paano mo susukat. Tama si Talia, ibinalik ni Lance ang kanyang mga alaala sa nakaraan, kasama ang kaalaman ng mga immortal sa kanyang nakaraang buhay. Ang tagumpay ni Lance ay magiging napakabilis, at muli, ang pangitain ng kanyang nakaraang buhay ay ganap na naiiba sa kanyang kasalukuyang pangitain, kahit na si Lance ay isang dude sa kanyang nakaraang buhay at hindi gaanong nagtagumpay, ngunit hindi pa siya kumakain ng baboy at nakakita ng mga baboy na tumatakbo. Ang bagay na ito ay kailangang maingat na maingat, kung hindi, ako ay magiging isang taong hindi nakakakilala sa iyo at iyon ang katapusan nito. Hindi ba pwedeng dalawa na lang tayong alaala? Sa teorya, ngunit nabigo si Sasha, at hindi ko alam kung paano ito paandarin upang magtagumpay maliban kung pinapayagan akong subukan ito ng maraming beses sa ibang tao, ngunit sino ang handang hayaan akong subukan ito? Sa sandaling ito, isang tao sa hindi kalayuan ay sumigaw, payag ako. Nang tumingin si Lance, ito ay walang iba kundi si Harleen. Payag din ako. Sigaw ng isa pang tao, si Yuna talaga. Sinabi ni Yuna, wala akong pakialam na ganap na bumaling sa taong iyon mula sa aking nakaraang buhay. Sa kabaligtaran, kung ako ay magiging taong iyon mula sa aking nakaraang buhay, maaari pa akong maging mas pamilyar sa iyo. Matatag na sinabi ni Lance, hindi, Yuna, kung magiging cherry sukore ka ng lubusan, kung gayon, para sa akin, mawawala sa akin si Yuna, ngayong matagal na tayong magkasama, ang ating pagkakakilanlan ni Yuna ay may nararamdaman na, hindi ko gustong mawala ng isa pang tao. Maliban kung umiiral ang mga alaala ng parehong buhay, hinding-hindi ko ito papayagan, at pinagsisihan na ako ni Sasha. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Lance kay Gina Merong. Sinabi ni Lance, Gina Merong, huwag mong intindihin.
Mabuti naman, pagkatapos ng lahat, si Sasha ay iyong disipulo. Sige, sumama ka sa akin, sa palagay ko ay ipagpapatuloy ko ang pag-aaral ng past life mirror mula sa iyo at tingnan kung maibabalik ko ang iyong mga alaala mula sa buhay na ito. Mabuti. Sinundan ni Gina Merong si Lance sa palasyo ni Lance, ang iba sa kanila ay hindi sumunod para istorbohin siya. Isinara ni Lance ang pinto, kailangan niyang magsaliksik kung paano mababawi ang mga alaala ng kanyang dalawang buhay. Kung matagumpay, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang din kay Lance. Kinuha ni Lance ang salamin ng kanyang nakaraang buhay at hiniling kay Gina na patuloy na makipagtulungan. Makalipas ang 3 araw. Guro. Haha, Sasha, bumalik ka na. Master, ano ang problema ko? Pakiramdam ko ay may bakante sa aking alaala. Sabi ni Sasha. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, prutas. Guro, sino ang prutas? Hinampis ni Lance ang kanyang ulo sa depresyon, ibinabalik ang mga alaala ng buhay na ito, at nawala ang nakaraan. Master, anong ibig mong sabihin? Sasha, naaalala mo ba ang huling pagkakataon sa Sexis, noong tinulungan kitang mabawi ang iyong mga alaala sa nakaraan? Oo, wala na akong maalala pagkatapos noon. Pagkatapos noon ay bumalik ang iyong mga alaala ng iyong nakaraang buhay, ngunit ang mga alaala ng buhay na ito ay nawala muli. Patuloy akong nagsasaliksik kung ano ang gagawin dito sa mga nakaraang araw, ngunit ngayon sinubukan ko muli, at ang alaala na wala ang nakaraan kong buhay. Paano po ito, Master? Ayoko pa pong mabawi, medyo natakot po ako. Natatakot sa ano? Natatakot ako na hindi ko na maalala ang taong ako ngayon, parang patay na ako ngayon. Sasha, hindi ka maaaring sumuko sa iyong nakaraang tagumpay, huwag kang mag-alala, magtatagumpay ako. Guro, ayaw ko na. Si Sasha, gayunpaman, ay umiling ng buong tatag. Nanlumo si Lance, ano ang gagawin kung hindi nakipagtulungan si Sasha? Sasha, hindi ka gaanong nagtitiwala sa aking amo. Master, natatakot talaga ako na hindi na kita makikita, sabi mo ilang araw na ang nakakaraan ay nabawi ko na ang alaala ko sa dati kong buhay, pero sigurado akong wala na akong alam ngayon, pakiramdam ko. I'm not even the same person I was a few days ago. I don't want to be that whatever fruit. Sinabi ni Lance, Sasha, mayroon din akong mga alaala ng aking nakaraang buhay, at ako ay isang immortal sa aking nakaraang buhay, at gusto ko ring ibalik ang aking mga alaala sa nakaraan, ngunit natatakot akong maging katulad mo, kaya dapat eksperimento sa iyo. Si Sasha ay mapait, kaya siya ay nag-e-eksperimento sa kanya. Sasha, nasimulan mo na rin, kaya maging mabuting tao ka lang at gawin mo ito bilang pabor sa iyong Panginoon. Kung gayon, dapat hayaan ni Master na mabawi ko ang aking mga alaala mula sa buhay na ito sa hinaharap. Huwag kang mag-alala, ipinapangako ko sa iyo, para sa guro. Walang pagpipilian si Sasha kundi ang mangako. Upang maibalik ang mga alaala ng mga nakaraang buhay, kailangang sumang-ayon ito ng taong mula sa kaluluwa, kung hindi, ito ay hindi wasto. Ipinagpatuloy ni Lance ang kanyang pananaliksik. Pagkalipas ng ilang araw, sinubukang muli ni Lance, at bilang resulta, ito ay naging Gina. Lance, gumana ba? Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, ikaw ba si Gina Merong o Sasha ngayon? Ako ang prutas. Ayan na, kabiguan, fuck, how the hell do you want the success? Hinampis ni Lance ang pader sa depresyon. Sinabi ni Gina, Lance, pakiramdam ko ay may kakulangan ako sa mga alaala sa loob ng ilang araw, ito ba ang katawan nitong ilang araw na nakalipas ang nagpanumbalak ng aking mga alaala sa buhay na ito? Tama.